Hello mga kapatid, pasensya na po at na-delay yung live natin ngayon. Exactly 3 sana. Pero may bisita tayo dito sa papalit-palit yung bisita natin. At papalit-palit yung bisita natin. Pasensya na po At sasagutin natin itong kapatid natin. Magandang araw sa iyo, brother. Anong pangalan nito? Mas mabuting sagutin natin yung kanyang mga argumento, mga kapatid. Dahil na Chua Antonio Jr., hindi ko alam taga saan ito. Sasagutin natin siya. Greetings sa iyo, kapatid. At hindi lang tayo magagamit ng mga personal attack. Broad naman yun. Doktrina naman ng simbahan. At i-share ko po yung official statement ng simbahan, hindi yung personal natin na opinion. Dahil all opinions are equal with the absence of evidence. Okay? So greetings sa iyo, kapatid. Chua Antonio Jr. Parang nasa ibang bansa po ito. So pakinggan lang natin at ang pinakalat niya na namigay lang tayo ng amulets. No? Wala siyang distinction Kapatid, the Catholic Church is a religion of distinction, kapatid. Pero ito si kapatid na Chua, mahal nating kapatid. Pinagdasal kita lagi, kapatid Kahit ad hominem yung atake mo sa amin. Sa akin, personally. Ipakita ko sa inyo, mga kapatid itong kapatid natin. Hatag siya mismo mga hatag, libre. Doon. Tatagalugin na natin, Abi ba kay pare? Santo na siya? Abi ka ba kay pare? Mabutan ta niya unsa iyang gustong buhaton? Pasunodon ta niya? Ipugos niya iyang gusto? Tama ba na? Sabi niya, dahil pari ba siya, sundin natin yung kanyang gusto. Bakit i-force niya tayo? Lahat ba niya na parang pino-force ko kayo? Kaya nga, evangelization itong ginawa natin It is just a proposal. It is not imposive. And so on. No? Our tone here is not imposive, but proposal. Ano yung tinuro ng simbahan, ay ituturo ko. Hindi ko alam kung Katoliko ito. So I'm never promoting my own ways. I'm never promoting my own opinion. Ipakita ko sa inyo mamaya ang official na turo ng simbahan at official din na turo ng ating mga church fathers. Well, nakikinig ako sa kanya, wala naman siyang kinukote na Catechism of the Catholics kung Katoliko siya. Okay? Ang kanya lang ay nagpalabas lang siya ng puot, galit. Pero tayo, pinalabas natin yung katotohanan. Hindi yung puot, no? Hindi din yung negative emotion. Dahil I pray for him, for enlightenment, guidance, and inspiration. Okay? Tuloy tayo, mga kapatid, dahil i-discuss natin, dahil sabi na namigay daw tayo ng anting-anting, amulets, mga charms, yung mga sacramentals ng simbahan. Wala talagang distinction itong si Chua Antonio Jr. Makinig ka, kapatid, para madagdagan yung kaalaman mo, dahil yung tinuturo ko ay hindi naman personal yun. Kaya nga, nag-quote tayo ng banal na kasulatan. Kaya nga, nag-quote tayo ng mga martir. Kaya nga nag-quote ako ng mga sinabi ng mga santo, mga church fathers natin. Okay, galit na siya. Pakinggan natin. At sasagutin kita with a humble heart po, kapatid. No. Hindi nang ipadaan natin sa galit dahil yung gone are the days na sa pamagitan ng galit. Gone are the days. Ipakita natin yung pagmamahal at pagkikinig natin sa katotohanan. Hindi daan natin sa init ng ulo, kapatid.
Pero, hindi natin alam kung anong klaseng espiritu na sa likod natin, okay? Bana, giyatakan ang iyang, giyatak-yatakan ang iyang pagkapare, sobra na po kayo na nga istorya, oy. Pero sa laing bahin, kung kaya niya bastuson ang mga healer, ang mga mananabang, nga gabuhat og maayo, kaya pod ibalik namo sa iya ang iyang binuhatan. Tama ba na? Suko kay siya sa mga amulets, suko kay siya sa mga taling-taling. Unya karon, mga hatag siya mismo mga hatag, libre. Tama ba na? Napoy member mo ingon nga, wa siya nang hatag og agimat, unsa man day ng mga medals, agimat mo na. Unsa mo buta, bungol? Muna akong ginasulti. Ang punto niya dito, mga kapatid, namigay daw tayo ng amulets. Yung miraculous medal, no? Yung mga, i-discuss natin yung amulets, difference between amulets and sacramentals, ha? Dahil wala siyang distinction, eh. Yan ang kakaiba natin sa kanila, no? Gihagit jud kaniya, Father, kung unsa ka matinud-anon sa atong tinuhuan isip usa ka pari, perting paniyang panaway o lagot sa imuha. Unang-una, hindi naman tayo nagagalit sa amulets. Dapat i-renounce yan, sabi natin, no? Nasaktan lang siya dahil sinabi natin yung katotohanan. Dagdagan pa natin yung katotohanan, mga kapatid, ha? So, namigay daw si Father Darwin ng amulets, no? Huwag na kayong magpakabingi at bulag, no? Yung binibigay ni Father Darwin na medal, ay anting-anting yon. Yung binibigay ni Father Darwin na sa lahat ng mga kapatid natin, wala lang tayo magkomento ng mga negative dahil papasukan tayo ng kaaway natin, di ba? So let us answer him with truthfulness base sa katotohanan, kapatid. So hinikayat ko po, hindi naman maganda na magkomento tayo ng mga negative sa mga kapatid natin na nabulag pa sa katotohanan, okay? Pero sasagutin natin siya punto por punto. So ang topic natin ngayon about amulets and sacramentals. What's the difference between amulets? Makinig ka, kapatid na Chua, ha? Antonio Jr. Hindi ko alam taga saan siya. Pero sasagutin kita. At pasalamat tayo, no, sa mga it is a exchange of ideas, mga kapatid. But be sure that your idea is based on truth, not based on your personal speculation, not based on your personal reflection and meditation. Kaya nga magsagawa tayo ng kasagutan sa kanya, okay? Natutuwa ako sa kapatid natin. Ingon bawal. Ganong mga hatag man? Ganong mo gamit man ana, nga bawal man kahana. Iyara istorya, iyara sab giguba sa iyang kaugalingon. Naay video. Ingon mo giyatakan ang iyang rights. No. Kaning amo usara ni ka pinaagi sa pagsukwahi sa iyang mga binuhatan. No, dili ko makigdebate ninyo kay ngano way pulos makigdebate sa mga taong pulpul. Kay matod pa sa Ginoo, mura ra kang nagpakaon sa maayong pulong dito sa mga baboy.
Ayaw mo kasuko. Kani ako, dili ra ni content, tinud-anay ni. Ito lang sa kanya ay totoo talaga ito. Hindi yung pa-content lang. Totoo talaga ito. At sabi niya na, sabi mo, ng pare, na bawal ang amulet. Bakit namigay ka ng amulets? Yung medal at yung cross. Hindi naman yun amulets. I-discuss natin mamaya. No? So patuloy tayo makinig sa kanya. Ha? Kung kabalo mo mo ampo, kabalo sab mi mo ampo. Kung kabalo mo masuko, kabalo pod mi masuko. Pero, ginabutang na mo. Ginaplastar na mo. Grabe mo, gusto ko niyo pat yun. Kuyawa ba ninyo? Unsa mo? Ginoo? Wa manggani gipapatay sa Ginoo ang yawa? Ako na hinoon, kay ngano? So unang-una kapatid, no, wag lang kayo magsalita ng mga negative ha. Sasagutin natin siya with a humble heart, not with arrogance. Arrogante siya magsasalita. Pagdasalan lang natin itong kapatid natin. So, okay mag-comment ng mga negative. Pakiusap po. Now, let us, our words reflects who we are. No? Hindi tayo tutulad sa kanya, ha? Patuloy lang tayo. Di po na ang inyong leader? Wa ako'y kasuko sa tanang kaparian. Kana ra inyong leader, akong gikalagutan kay ngano. Siya ang gahimo og kagubot. So, galit-galit na siya dahil ako daw yung dahilan sa grabe na kagubot, kalituhan, kaguluhan. No? So, galing sa kanyang bibig, galit na siya. No? But, okay lang. Hindi kita mapigilan na magalit. Pero hindi ka din makapigil sa amin na magsasalita sa katotohanan. Okay? At katotohanan, yung mga sagot ko ay binabase sa mga church fathers. At ngayon, sasagutin pa natin itong kapatid natin. No? Okay. Patuloy natin. Imbes ibutang niya ang among mga huna-huna sa Ginoo, siya mismo ang gapanghagit. Patik-atik playing victims. Sabi niya, ako daw ang rason sa kaguluhan. Magkagulo talaga kayo kapag hindi kayo naaayon sa katotohanan. Sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, di ba? I bring no peace to the world. Malinaw na malinaw yan. Kaya nga maraming galit kay Kristo sa mga taong hindi namumuhay ayon sa katotohanan, because Jesus is the way, the truth, and the life. So the reality of creative tension is present when we stand for the truth, kapatid. Kung walang nag-reject sa'yo, walang umuusig sa'yo, meaning posible hindi ka tumayo sa katotohanan. Okay? Kaya nga tumayo tayo. So there is an ending tension between light and darkness. No? Playing victims. Mrs. mo nga pakasuhan ko. Pakasuhin ko! Mali ba musulti sa tinuod? Gusto ninyo muhilom ko? Shame on you, bay. Shame on you. Shame on you. Pakaulaw ra mo. Wakoy alam. Yes, wakoy alam. Pero nakita na ko ang iyang mali. Ang iyang mali, sobraan kay siya kambugiro. Kamu pod mga tunto. Tunto mo sa pagsabot
Bisan gatuki pa mong Bible, pero mga tunto mo. Tunto. Ang tawag na, tunto. Dili ni content lang, kundi ka matuuran. Hadlok-hadlokon ko ninyo nga inyong kumpatyon, inyong kung kulatahon. Bring it on. Sa Ginoo ra ko mahadlok, di ko mahadlok ninyo. Tao ra mo, kinsa man taraw mo. Abrihan pa na ako akong balay, pasudlon ta mo sa akong balay. Ang problema, kung makasulod lagi. So, Hahay. yun po yung kapatid natin. Sasagutin lang natin, no? Namimigay tayo ng amulet, pinagbabawal, pero namigay. No? Ito sagot natin sa kanya, mga kapatid. Hindi naman tayo arrogante, mga kapatid. Ang totoo, nagalit siya. Pero sinasabi natin yung aral ng simbahan. Okay? Punta na tayo sa aral ng simbahan, mga kapatid, ha? Ito po ay hindi personal na opinion, kundi katotohanan lang. Okay? Truth hurts, but it doesn't harm. Okay? So, punta muna tayo. Dapat alam mo yung difference between sacramentals and amulets, kapatid. So, itong amulets, punta muna tayo sa amulets, mga kapatid, ha? Ano bang sabi ni Saint Augustine dito? Ako po, kahit pari na po ako, hindi po ako gumagawa ng sarili kong opinion, Brother Chua Antonio Jr. Binabatay ko lahat sa aral ng ating inang simbahan. Okay, Saint Augustine on Christian Doctrine, book number 2, chapter 20. Anong sabi niya? Unto this class belong all amulets and cures. Yung amulets, magkaano pala? Magkapagaling. Which the medical art condemns. So, yung mga medical doctors condemn amulets and their healing. Whether this consists in incantations, yung mga incantation nila, or in marks which they call characters, or in hanging or tying on. So, isusuot nila and then ilalagay nila sa kanilang katawan. Or even in dancing in a fashion certain articles, either on man or beast, not because the demons are seized in these practices, but because they deceive men from them. Ano? They deceive man from them to make them believe that such things are of any avail for health or safety. So, yun mga kapatid, for safety, for protection, for health, the Doctrina Christiana number 2, Post-Nicene Creed, First Series, Volume 2. Anong kahulugan nito, mga kapatid? No? He condemns such practices not because demons necessarily perform real effects, but because they deceive people in trusting something other than God. So, saan na sila maniwala? Sa kanilang amulets. No? Amulets are not true medicine. So, ito yung elaboration sa reflection is Saint Augustine. They belong to the realm of superstition, not science nor faith. So, yung ginagawa at sinusuot mo, kapatid, it is not based on science or faith. They claim healing or protection through magical signs. So, yung effect pala nito, magical signs. Ako, nagbabasa ako kahit pari na ako. Hindi ako nagre-rely sa sarili kong opinion. Asensya na po kayo. Not through God's providence or natural causes. Ang Panginoon established on natural order. The danger is deception. So bakit ba sinisirawalat ni Father Darwin para hindi tayo ma-deceive?
Yan ang objective natin, hindi makipag-away, kundi sa pagsasalita lang sa katotohanan, kapatid. I pray for you always. I bless you always, Brother Chua. And I understand well, saan galing yung galit mo. Just increase our knowledge about the teachings of the church. The belief in amulets' power leads a person into false religion. Superstitious damages the soul by mispleasing trust. So, yung mga patutuon natin, it will damage our soul. Kaya nga, sinasabi natin. Bakit sinabi natin yung katotohanan? Hindi ko gusto ma-damage yung kaluluwa natin. Period. Yan lang yung rason natin. Yan lang yung objective natin. St. Augustine contrasts superstition with a faith that relies on God's will and grace, not on objects or formulas. No? Yung binibigay natin ng mga sacramentals po yun, hindi yun amulets. Yun ang kaibahan, kapatid. Punta naman tayo ni St. John Chrysostom, one of the great church fathers and renowned preacher. Makinig ka sa kanya, kapatid, Hindi po ito personal na opinion ko. Nagbabatay lang ako sa turo ng ating mga church fathers. Addresses the issue on amulets and charms in his homily number 8 on collusions. His concern is not merely about superstition. He is focused on faithfulness to Christ and a proper worship. Ano sabi niya? Amulets as idolatry. Amulets as idolatry. For this amulets, ito yung proper quotation niya, kapatid na Chua. For this amulets, do they who make money by them, ano sabi niya? Make money by them are forever rationalizing about them. The thing is idolatry. Chrysostom is saying that the practice of wearing amulets is fundamentally idolatrous. Ano yung idolatrous? Pagsimba ng ibang Diyos. Kaya nga, ini-elaborate natin ito, kapatid. Ini-evangelize natin. Anong ginawa ni Brother Chu Antonio Jr.? Rationalization. Even if a Christian rationalizes it as harmless or even profitable for others, makapera, it substitutes magical protection for faith in God. So, ang ganda, no? Hindi natin i-rationalize na harmless ito. Dapat ang palaguin natin, kapatid, yung ating pananampalataya. Hindi po ito prophet, mga kapatid. Katotohanan po ito. Okay? It substitutes magical protection for faith in God. Theological implication. Amulets shift trust from the cross and God's providence to objects or rituals believed to have power in themselves. St. John Chrysostom emphasizes that this is incompatible with true Christian faith. Malinaw na malinaw, Charms or amulets and disrespect to the cross. Other women again tie about their names of rivers and venture numberless things of like nature. The cross indeed is dishonored, and these charms preferred before it. Kinukulugan nito, by seeking protection or benefit from these charms, people elevate them above the cross. So focus tayo sa cross. Yun po yung sacramentals. Ang sabi ni St. Cyril, ito yung sabi niya, to instruct catechumens, those preparing for baptism, on the dangers of engaging in superstitious or magical practices. His words are clear and uncompromising.
Go not after such things. The watching of birds, divination, omens, or amulets, or charms written on leaves, sorceries, or other evil arts, and such things are services of the devil. Therefore, shun them. Oh, grabe. Mabigat itong sinabi sa Catechetical Lecture number 9 of Saint Cyril. Hindi ako nagsabi nito, Si Saint Cyril po. Pasensya na po kayo. Amulets and charms, objects believed to have magical power and protective abilities. Divination and omens practices aim at predicting the future or controlling outcomes through supernatural means. Sorceries and other evil arts, any manipulation of spiritual forces outside God's providence. All these practices turn people away from God, relying on human device or demonic powers rather than faith. So, malinaw na malinaw, Services of the devil. Grabe naman ito si Saint Cyril, Hindi po si Father na nagsasabi niyan, no? Kundi, si Saint Cyril. Nagko-quote nga ako Dahil hindi ko gusto na personal opinion ang isisiwalat ko dito sa ating live. Hindi po tayo naghahanap ng gulo, naghahanap tayo ng katotohanan. Okay? Services of the devil. Cyril categorizes these acts as services of the devil. Grabe, no? Engaging in amulets or magic is spiritually dangerous because it invites demonic influence and substitutes God's guidance. Substitute God's guidance with superstition and manipulation of hidden forces. Hindi po ito akin, Even seemingly harmless practices, if relied upon for protection and guidance, undermine a Christian dependence on God. So, ganda nito, no? So, moral and spiritual lesson. Ano ba yung lesson natin? Avoid temptation. Christians are called to turn away from anything that resembles pagan or occult practices. So, anong sabi ng simbahan? Avoid pagan and occult practices. Kaya nga i-renounce natin doon sa office. Kaya nga may office tayo. Okay? Depend on God alone. So through His sacraments, true protection, insight, and blessing come from the faith, prayer, obedience. Not from objects, not from rituals or charms. Pasensya na po kayo, kapatid. Dahil sinabi ko lang yung katotohanan na turo ng simbahan. Hindi po ito personal na opinion. Wala din akong personal na galit. Kaya nga, ay tinuturuan natin yung mga kasama natin. Kung hindi ka makinig sa akin, well and good. It's up to you. Hindi naman kita pinipwersa. Hindi naman ako pumipilit sa inyo na makinig sa atin. Tinasabi lang natin yung katotohanan. Spiritual vigilance. Cyril emphasizes discernment. Kailangan natin ng discernment. Even small superstitions can grow into serious spiritual compromise. Cyril's teachings were directed at catechumens in the early church, a time when pagan customs and magical practices were widespread. Hanggang ngayon, widespread. Nagagalit na ito ng mga okultista sa atin. Maraming mga bagol. Parang kalamay. Kaya pala wala nang bagol yung mga kalamay namin dito. Dahil sinusuot na ninyo. The warning against amulets and charms reflects the church's broader mission to guide converts into a life centered on God alone. Wow. Free from superstition. So ngayon, mga kapatid, yung mga rosary, yung cross, amulets ba yun? Hindi. Yun po ay sacramentals. Hindi yun amulets. Hindi din si Father Darwin ang nagtayo niyan.
Oh. Ang nagtayo nito ay ang simbahan. Catechism of the Catholic Church, 1667. Ito ang sabi. Holy Mother Church has moreover instituted sacramentals. Ano yung rosary, yung tubig, yung oil, yung asin, yung medals, yung cross. Ang tawag doon, kapatid, sacramentals. Sinong nagtayo doon? Hindi si Father Darwin. Magbasa ka naman. Kung Katoliko ka, ha? Additional knowledge lang po ito sa iyo, ha? At pakiusap po, huwag kayo mag-comment ng negative. Yan ang kaibahan natin. May difference sa mga taong inspired by the Holy Spirit. Huwag tayong magsalita ng masama sa ating kapatid. Ipanalangin natin siya. Alam mo, kapatid, huwag kang mag-alala. Isasali kita sa panalangin. Araw-araw po. Ito, i-bless ko yung buhay mo. Na ma-bless yung buhay mo, kapatid. Yung pamilya mo ma-bless din. At mabigyan ng liwanag na galing sa Diyos. These are sacred signs which bear a resemblance to the sacraments. They signify effects, particularly on spiritual nature, which obtained through the intercession of the church. Bakit naging may bisa yun? Because of the prayer of the church, not because of the prayer of Father Darwin. Okay? By them, men are disposed to receive the chief effect of the sacraments, and various occasions in life are rendered holy. Dahil sa mga sacramentals, ma-reminded tayo to live a holy life. So yung sacramental life natin ay mag-increase. At yung spiritual disposition natin ma-prepare to receive the sacrament, confession, anointing of the sick, and in the Holy Eucharist. Yun po ang pakay natin. Sacramentals, CCC, 1670. Sacramentals do not confer the grace of the Holy Spirit in the way that the sacraments do. But the church prayer, they prepare us to receive grace and dispose us to cooperate with it. So, hindi makabigay ng sacrament yung sacramentals. Only the sacraments of the church. CCC 1671. Among sacramentals, blessings of persons, meals, objects, and places come first. Every blessing praises God and praise for His gift. So, ang simbahan, hindi yan amulet, kapatid. Sacramentals yan. Hindi yan amulets. To deepen our relationship to the Lord. Makatulong yung mga sacramentals, kapatid. Wala yung kapangyarihan. Ang kapangyarihan sa faith natin sa Panginoon. Hindi sa mga amulets. Huwag nangyari sa mga albularyo, doon naniwala sa amulets. Okay. Canon law. Nandun naman tayo sa canon law. Sacramentals are sacred signs by which effects, especially spiritual effects, are signified in some imitation of the sacraments and are obtained through the intercession of the church. So, kailan natin maging sacramentals yan? Through the prayer of the church, mga kapatid. Through the intercession of the church. No? Canon 1167, the Apostolic See alone can establish new sacramentals, authentically interpret, does already receive or abolish or change any of them. So ang Apostolic See lang ang magsagawa ng sacramentals. Sino bang gumawa ng Apostolic See sa inyong amulets? Wala! So, yung amulet nyo ay hindi galing sa Apostolic See. Bakit kailangan natin makonect sa Apostolic See? Bakit? Bakit kailangan natin makonect? Dahil nandun yung susi kay Kristo eh. Matthew 16:19-20. Nang sabi niya, ikaw si Pedro, ibibigay yung susi sa karyan. Ang ipinagbawal mo dito sa lupa, ipinagbabawal ko din sa langit. Ang ipahintulot mo, kailangan na Apostolic See. Alone can establish new sacramentals. So ngayon, yung amulets mo, yung sacramentals ba yun? Hindi. So yun, kapatid, no, mag-ingat tayo eh. I hope
before we discuss anything, we understand the difference. Dahil walang difference eh. Yung amulet mo, may prayer ba ng simbahan sa amulets mo? Wala. So magkaiba yung amulets at sacramentals, mga kapatid. Si Canon Law 1168, in confecting or administrating sacramentals, the rites and formularies approved by the authority of the Church are to be observed carefully. These canons establish the Church authority over sacramentals, ensuring they are properly instituted and administered. So, anong sabi ng CCC, Canon Law 1168? Kailangan ang rites and formulas approved by the authority of the Church are to be observed carefully. So, kailangan pare ang mag-pray niyan, hindi yung parang pari-pari. Pasensya ka na po, kapatid na Chua, ha? Antonio Jr. Pasensya na kayo, hindi po ako nagagalit sa inyo. Clarification lang. Hindi po ako galit sa mga amulets. Sinasabi ko lang ang katotohanan, yung spiritual danger sa iyong buhay at sa iyong mga mahal sa buhay. Dahil marami po na pumupunta sa atin dito na mga merong amulets. Bago lang, last week, meron siyang sinusurrender ng mga amulets, kapatid. At grabe, pumuti yung mata niya during sa solemn diagnostic prayer of the exorcism. Punta ka dito, kapatid, dahil tutulungan kita. Sana hindi close yung isipan mo. Sana hindi maging close-minded tayo. Sana hindi tayo open-minded tayo, kapatid. Let us continue to discern and let us ask for enlightenment of the Holy Spirit. Kung sa Panginoon to, patuloy natin. Kung hindi to yun sa Panginoon, anong grabe yung spiritual danger natin, di ba? So yan ang concern natin. Concern tayo sa mga albularyo. Mahal na mahal natin yung mga albularyo. Kaya nga, sinasabi natin, you will enjoy pagkasikat or fame. Famous tayo dahil may kapangyarihan tayong taglay, di ba? So, mas mabuti na ma-process mo na kayo. Wala namang bayad, kapatid. Dito sa natin, wala namang bayad. Libre naman lahat. Open yung office natin, kapatid na Chua Antonio Jr. Pero makatikais ka kung katoliko ka, ha? Unang-una, i-clarify natin, hindi tayo galit sa mga albularyo. Hindi din tayo galit sa mga mangkukulam. Iniibig natin sila lahat. Kaya nga, pasensya na kayo. May mga mangkukulam nagagalit sa atin. Pagpunta nila doon, ang daming demonyo sa kanilang katawan. At sabi nila, akala namin, Father, marami na po. No? Akala na, galit na galit kami sa'yo. Pakilamirong ka na pare. So, maraming mga masakit na mga sasalita, pero okay lang. Sanay na ako dyan, but pinatawad na kita. At pasensya na po na na-offend ka sa mga katotohanan na sinasabi ng simbahan. Because the church is the pillar and foundation of truth. The church is firm and compassionate. Ang simbahan po is firm and compassionate. Hindi yan makukuha sa atin ng hindi natin ma-please ang simbahan. Hindi. No. Because the church is the pillar and foundation of truth. Yung katotohanan, isasabi niya kahit hindi pa natin nagugustuhan. Because truth hurts, but it doesn't harm. May gara na sila, Father, kaya wala naman ka-talk sa laing lugar. So, next year, maglibot na tayo sa iba't ibang lugar, mga kapatid. Kang Father Amor tell, Father, regarding anting-anting, Father, about witch and sorcery related to na, yung so on, sa mga occult, they're occult practitioners. So, yun lang ating sagot, mga kapatid, no? At huwag kang mag-alala, kapatid, susundan kita. Then, hindi ako magsasalita na masama sa'yo. Hindi po yan nature ng anak ng Diyos. At kung nasaktan ka sa katotohanan na sinabi ko, pasensya ka na. I'm not here to please
the world. I'm here. I'm here to proclaim the truth. Sabi ni Kristo, I'm not here to give peace to the world. Hindi po pwede na bibigyan ng kapayapaan ang mundo kay Kristo. Ang Kristo, katotohanan talaga. Okay? Pasensya na po at paumahinin po na nasaktan ka sa katotohanan ng sinabi ng simbahan. Si Lee Vine, good afternoon, Father. Salamat sa 50 stars, kapatid, bago ito. Salamat po. Si Janing, iampo na lang nato, Father, na malamdagan sa Espiritu Santo. Jud, manginampo ay Jud ta. Hindi tayo magpadala sa galit because your emotion is not you and your thought is not you. It is just a part of you. Don't be allowed to be overwhelmed or to be controlled by our emotion. Maria Marlene Cornopio, 100 stars. Si Gina Patan Dinukot, lagi ito. 50 stars. Si Amina Elga, walang absent. 100 stars. Si Amy Verano Abilia, 50 stars. Salamat po. At si Sister Janing, additional 50 stars. Salamat, Sister Janing. At si Liz Goko Tano Lee, ng 100 stars. Salamat po. Kahit batuhin ka pa ng bato, batuhin lang natin ng tinapay. No? So, compassion. It is all about compassion. So, maraming salamat sa inyo At kung meron kayong nakikita ng mga komento na dapat nating sasagutin, pwede niyo i-send ni Brother Edison Patian. Dahil hindi na kayo makasend sa akin. No? Sabihin niyo lang si Brother Edison Patian na i-share mo yan kay Father or Brother Windel. Sasagutin natin. No? With a humble heart po. At yung bago tayo sagot, it is a product or prayer. Kailangan yung pagsagot natin galing sa bunga sa ating dasal. No? Pasensya po sa mga nagagalit. No? Hindi po tayo galit. No? Natutuwa lang tayo na maisiwalit natin yung katotohanan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour death, now in the hour of death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, and to us in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, magandang hapon, no? Father, birthday ko po ngayon, si Nes Bernal. Nes Banal. Happy birthday, bro, Tatuloy ka. Si Ate Orsi Lazo. Ayun ko, Good afternoon, Father. Catholic ako. Father, nituuman ko nimo kay dinha mi sa ako banal last April. Pero wala mi makakita nimo, sayang, Father. So, nagbaiwas na ta. Salamat kayo, Igsoon. Sister Imper, nagpadala ng 50 stars. Salamat po. So, Fighty Maria, tatak safety with a humble heart. Kadang manghihilot, Father, apel ba na si Jury? So, yung manghihilot na walang orasyon, kapatid, okay lang. God bless.